Ilang araw bago ang pahalik, nagsimula ng pumila ang ilang deboto ng Poong Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Ang ilang deboto umaasang posibleng papasukin ng unang 100 senior citizen para maunang makalapit sa Jesus Nazareno. Tunghayan ang balita ni Criza Lopez. Ilang araw bago ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, karamihan na sa mga deboto ang nagsimula na sa kanilang panata. Ito na ang pila ng mga deboto na hahalik para sa Jesus Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Bagamat mamaya pang alas 7 ng gabi bubuksan ang pahalik pagkatapos ng banal na misa mamayang alas 6, makaramihan pa rin sa mga deboto ang matyagang nagpintay para makahalik sa Poong Nazareno. Si Nanay Sally alas 5 pa lamang ng umaga pumila na para makahalik sa Poong Nazareno, ngunit ikinagulat ang naging pagbabago ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno Quiapo Church. Noong nakaraang taon kasi, maagang binuksan ang pahalik sa Poong Nazareno. Ayon kay Nanay Sally, inabisuhan sila na posibleng papasukin ang unang 100 senior citizen para maunang makalapit sa Jesus Nazareno. So, kanina may advice nila na ang first 100, pwede na nila ipapasok. Kaya hanggang until now, nag-aantabay kami na papasok. Ngunit handa naman anya silang mag-intay hanggang alas 6 ng gabi para makadalo sa banal na misa kasama ang kanyang apo. Bahagi na anya ito ng kanilang panata na magsimba tuwing kapistahan ng Poong Nazareno. Kung si Nanay Sally ay handang maghintay hanggang alas 7 ng gabi, si Nanay Connie na galing pang Cavite nag-intay na lamang ng hanggang alas 12 ng tanghali sa pagbabaka sakaling papapasukin na sila sa grandstand para makalapit sa Poong Jesus Nazareno. Pero hindi nyo na po hitayin yung misa dito Hindi na kasi siguro. alas 6. Ay, hindi na. Baka mamaya uwi na kami. Pagbabahagi ni Nanay Connie, lahat ng kanyang dasal sa Nazareno ay natupad, lalo na ang maayos na kalusugan at pamumuhay ng kanyang pamilya. Lahat, madami. Na, magandang, walang magkasakit. Ang mga apo ko nagtatrabaho. Gayun din si Nanay Linda na kahit pumanaw na ang kanyang asawa, patuloy pa rin ang pamamanata sa Poong Nazareno para idalangin ang kanilang pamumuhay. Mahalaga talaga. Yun ang panata ko talaga mula nung, mula nung magsimula to, panata ko na po. Si Nanay Marife kasama ang kanyang kapatid, emosyonal nang tanungin kung ano ang laging idanadasal sa Poong Nazareno. Ayon sa kanya, lagi niyang dasal na bumuti ang kalusugan ng kanyang mahal sa buhay. Naiiyak ako. Ako kasi yung breadwinner. Sa health, kaso nawala. Ito lang November tsaka July. Mami, I'm sorry. Sino yung lagi nyo tinadasal? Pamilya, tsaka trabaho, mga anak. Dahil sa mahaba-habang oras na pag-aantay para sa pagbubukas ng pahalik sa Nazareno, karamihan sa kanila ay may bitbit na upuan, sapin at payong bilang pananggala sa araw at ulan. Inabisuhan din ang mga deboto na magdala ng madaming tubig. Marami-rami na ring otoridad ang nagbabantay sa Quirino Grandstand para sa kapistahan ng Nazareno. Mula rito sa Quirino Grandstand para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.